Pagkatapos ng pagdinig, inianunsyo kanina ni Secretary Boying Remulla na inirekomenda na ang pagsasampa ng kaso laban dun sa mga binanggit na pangalan nitong si Alcantara. Kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, indirect bribery at malversation of public funds ang isinampalaban kina Senator Estrada, Senator Villanueva, kay Congressman Zaldico, mga taga-DPWH na sina Engineer Alcantara, Bryce Hernandez at dating Yusek Roberto Bernardo at dating Congressman Mitch Kahayon Uy. Inirekomenda rin nila sa NBI sa AMLAC na ma-freeze ang lahat ng assets ng mga nabanggit ng mga opisyal. Kaninang hapon sa sesyon ngayong sa plenaryo, tumayo naman sina Senators Jingo Estrada at Joel Villanueva at pinabulaanan ang mga alegasyon laban sa kanila. Pero nagkasagutan sa sesyon sina Estrada at Senator Francis Pangilinan. Umalma kasi si Estrada sa naunang pahayag ni Pangilinan sa pagdinig na kung saan sinabi niya, Alex, na kung maaari ko sanang ikomento yung Napoles cases ay nauwi doon sa halip na absuelto, kulong daw, baka kung hindi nangyari ito, mas malaking kurakot daw yung nangyari. Sabi ni Estrada, hindi man siya pinangalanan o kaya ay si dating Senator Bong Revilla, pero malinaw daw na sila yung pinatutungkulan. Payo niya sa mga kasamahan, huwag gamitin ang pagdinig para sa kanilang mga political grandstanding. Sabi ni Estrada, dumaan na siya sa mahabang proseso ng paglilitis at ang korte na nagpasa kung saan siya ay pinawalang sala. Narito yung bahagi ng sagutan nila kanina sa plenary ng Senado. Mihingi tayo ng unawa kay Senator Jingoy Estrada. Wala pong personalan yung ating earlier manifestation. Ang sabi po ni Senator Pangilinan, if I may quote, well, if I may, kung maaari ko siguro ikomento, siguro kung yung Napoles cases ay nauwiton, halip na absuelto ay kulong, baka hindi na nangyari itong mas malaking prakot. Those were the words of Senator Kiko Pangilinan. Sino ba pinatatamaan niya? Sino ba pinatatamaan mo? Di ba? It's very obvious that I was being alluded to. Remember, Mr. Senator Pangilinan, that I was acquitted by the court. Are you questioning the decision of the court acquitting this representation? You're a lawyer. I'm not. You shouldn't be talking that way. You are undermining. Yeah, already. Session is suspended. Alex, sinuspindi ang sesyon at humingi naman ng tawad si Senator Pangilinan sa kanyang kapwa-senador. Ang susunod na pagdinig, Alex, ay itinakda na sa Huwebes ng Blue Ribbon Committee. Ayun. So, lumabig ba yung ulo nila? May ice cream daw yata ang hinihanda si Majority Leader. Inalok sila ng ice cream ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri kasi mula pa umaga doon sa hearing, mainit na yung ulo ng kanyang mga kapwa-senador. Ayun, sige. Ito seryosong tanong ko sa inyo. Dahil sa naging salaysay ni former D. Alcantara, nabanggit ba niya na meron ba siyang physical evidence na para ma-pinpoint o ma-pin down itong mga mambabata sa kanya nabanggit? Dahil parang binasa lang yata niya yung parang testimonial evidence paano malalaman na talagang makakasuhan talaga at makukulong itong mga mambabata sa kanyang nabanggit? Alex, yan ang hihingi ng Senado sa pagdinig sa Huwebes kung saan pinayagan niya kanina si Alcantara na sumailalim din sa pagsusuri ng Department of Justice para malaman yung bigat ng kanyang mga alegasyon. Dapat daw yan ay suportahan niya ng kanyang mga ebidensya. Ayun. At matagal nang nababanggit itong si DPWH Undersecretary Robert Bernardo. Di ba matagal na itong nababanggit ni na Bryce Hernandez at ilang pang mga DPWH officials? Bakit nga ba hindi inimbitahan dyan para to corroborate doon sa mga pahayag nito ngayong mga pagbubulgar ngayon ng ilang mga DPWH officials? Imbitado na siya sa pagdinig sa Huwebes at nagkain ng nasyon yung mga senador na siya ay maipatawag at bigyang linaw yung katotohanan hinggil dito sa mga aligasyon nitong si
si Alcantara dito sa pagdinig kanina ng Senado. So ibig sabihin, nasa bansa pa itong si Yusek Bernardo o baka